Isa na naman pong bagong araw at bagong reaction video po ang ating gagawin po ngayon. Ang topic po natin ngayon, title po nito, China Defense Minister pinatras lahat ng Chinese warships. Naghahanda na sa digmaan sa Taiwan. Mula po ito sa channel po ni Melvs Castle. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan ko na po to. Let's do this. Orbal ba o talagang kakaiba? Lahat kasi ng Chinese Navy warships sa buong West Philippine Sea naglayasan na. Kahit China Coast Guard wala ni isang makita. Ang natitira na lang ay ilang perasong Chinese Maritime Militia. Wala pang balita kung ano ang dahilan nito. Di rin masiguro kung dahil ba to sa aircraft carrier na USS Ronald Reagan na nasa West Philippine Sea, Palawan. Hindi yan tungkol diyan. Kaya wala diyan yung mga warship ng China. Malamang nandun po yan lahat sa Taiwan. Kasi po 'di ba meron po silang simulation na ginawa doon na talaga pong hinaharas at talaga pong sinisindak po talaga nila ang Taiwan po talaga ngayon. Kasi po 'di ba matagal na po talaga sila mahidwaan at talaga pong nagpapakitang gilas po ang China doon kumbaga para sindak nga yung Taiwan. Kaso nga lang po yung Taiwan po talaga ay talaga pong pumapalag rin po talaga diyan sa China, hindi po sila padadaig. Ang kinababahala tuloy ng mga eksperto, baka mamaya naghahanda na ang China sa pananakop nitong giyera sa Taiwan. Tama. Pag sinakop kasi ng China ang Taiwan, madadamay tayong Pilipino sa digmaan. Actually talaga damay po talaga tayo dyan. Unang-una po napakalapit natin sa Taiwan at kaalyado po natin ang Taiwan. Hindi po pwedeng hindi rin tayo tutulong sa Taiwan. At syempre, kaalyado rin natin ng US. Syempre, galit din ng China sa US. Lalo na sa mga kaalyado ng US. At syempre, meron din tayong hidwaan between China. Kaya po talaga pag sumiklab po ang gera po ng Taiwan at ng China, damay po talaga tayo. Dapat po talaga nakahanda po tayo dyan sa gera na yan na mangyayari. Pero sa tingin ko po talaga pong hindi po basta pwedeng magsimula ng gera po ang China. Marami po talaga ang maisa sa alang-alang nila kapag po sila ay nagsimula ng gera dyan. Wala pang eksaktong impormasyon tungkol sa paglayas ng Chinese warship. Pero sobrang kakaiba daw talaga ito. When the President gave his guidance of the shift of the AFP from Internal Security to External Defense and the SND's pronouncement of the GAD-C, the Philippine Navy and the AFP already conducted some reallocation of naval capabilities that will allow us to project further to secure and to protect our EEZ. Dapat talaga nakahanda po tayo, Kasi hindi porke wala po yung mga barko po ng China po dyan sa West Philippine Sea ay mag-sitting pretty na lang tayo, Kasi hindi po talaga natin alam kung ano pong plano ng China, Baka mamaya mabigla na lang po tayo bila pong magdeklara ng gera yan. Madadamay po talaga tayo. Kailangan po may mga nakabantay po dyan sa ating mga border talaga. Rest assured, bago man lang nagsabi ng China na ando na ang Philippine Navy at ang AFP. Kung akala ng China makakampante tayo dahil nagsilayas na sila, nagkakamali ang China. Tuloy pa rin ang pagbabantay ng Philippine Navy warships sa West Philippine Sea. Mas lalong magiging alerto, baka anytime soon may sumabog dyan na malaking gulo. Tama. Wala kasing nakakaalam ng plano ni Xi Jinping. Ano pa naman to, tuso pa naman to si Xi Jinping, Siyempre kahit sino naman talaga, medyo maninibago talaga kasi biglang umunti, ng sobrang onti talaga as in ng mga barko ng China dyan sa Baho de Masinloc, particularly sa malapit sa teritoryo po natin yan, sa EEZ natin, Kaya po, kailangan po nakahanda po tayo talaga at talaga pong dapat may nakaposte po talaga dyan na nagbabantay, ng mga PCG po natin. Wag po tayo maging kampante kasi mas maganda na po yung handa po tayo. Basta ang mahalaga, naka-alerto ang militar pati ang US troops dito sa ating bansa. Baka mamaya kasi totoo talaga ang bali-balitang sasakupin ng China ang Taiwan ng persahang militar. The actions of the Philippine Navy, without going into details, which are already at the operation level, I would like to say that all actions of China that will threaten our national sovereignty, our territorial integrity, and the welfare of the Filipino people will only serve to strengthen the Philippine Navy's and the AFP's resolve to perform its mandate. This will further serve as a unifying call, not only for the entire armed forces, but for all Filipinos as well. Solid, Solid. Palakpakan po natin yan.
solid po to siya, no? Talaga pong tumataas po yung moral po nating mga mamamayang Pilipino dahil po sa sinasabi yan. Talaga pong hindi po tayo magpapatinag, no? Talaga pong binibigyan niya tayo ng assurance na talaga pong dedepensa po tayo kung ano man po ang mangyari diyan sa sa sigalot ng China at ng Taiwan. Syempre nga po tayo nga rin po, no. Pero hindi po tayo hidwaan sa China, kaya po talaga hindi po tayo pwede talaga na magsawalang bahala diyan, no. Kumbaga ina-assure po niya talaga na hindi po tayo magkakaroon ng rito, ng pag-aalinlangan na sa safety po natin dito, no. Ang galing po talaga. Thank you. Lahat gagawin ng China nang pigilan lang tayong di makapasok sa West Philippine Sea. Pero wag kayong matakot dyan. Yan ang mensahe ni Commodore Roy Trinidad ng Philippine Navy sa Filipino fishermen. Kasunod kasi yan ng pagdedeklarang fishing ban ng China. Ayun nga no, yung kahibangan ng China, no, na fishing ban. Yan, syempre, yan na nga lang kinabubuhay ng ating mga mangingisda, lalo na po dyan sa Baho de Masinloc, ay kumbaga pipigilan pa nila, no, ay pagkakait pa nila. Talaga pong napakasakim po talaga ng China, no. Kaya yun nga po na mas maganda po talaga na bantayan po talaga ang ating mga mga mangingisda dyan sa Baho de Masinloc. Kasi po delikado po talaga, wala po talaga silang laban dyan, lalo kung mga barko po talaga ang manguhuli sa kanila dyan, no. Kasi po i-easy po natin yan kung tutuusin Dapat nga sila nga yung trespassing sa atin di ba? Pero alam nyo naman ng China, hibang po talaga sila ng mga baliw na talaga. Kaya ganyan po sila sa atin, no? Talagang sakim sila, gusto nilang masakop po lahat yan dyan. Sabay niyan ang paninindigang di kikilalanin ng mga Pilipino ang utos ng China. Yes. Kahit ang ilang mga ngisda wala na ring pake dito. China is out of tune, out of step, out of their minds. Tama. Matakot, magpatuloy lamang kayo at the AFP and the entire government is behind you. Yun, dapat lang po talaga, no, na kasi umiiyak na sila Yung ating mga mangingisda po talaga umiiyak na, humihingi ng tulong. Ang pinaka-main lang po talaga nila, main concern po talaga nila no, malayang makapangisda diyan po sa Baho de Masinloc. Yan po talaga iniiyak nila kasi po unang-una po teritoryo po natin yan, no. At yan lang po talaga ang kinabubuhay. Kaya dapat po talaga na first priority po sila na matulungan po natin diyan sa West Philippine Sea regarding diyan sa Baho de Masinloc, no, sa pangingisda po nila. Kasi po talaga pong inaabuso na po talaga sila ng mga Chinese. Kinukuha po yung mga isda na hinuhuli po nila diyan, pinapalitan pa ng noodles na ma-expired na. Syempre hindi mo kakainin yun unang-una kasi po galing po sa China yun, no? Baka mamaya may lason pa yan no? Kaya tama lang po talaga na protektahan po ang ating mga mangingisda diyan sa Baho de Masinloc. Takot, magpatuloy lamang kayo at the AFP and the entire government is behind you. So we affirm that it is well within the rights of our people to fish or sail within our territorial waters. Recognize ang ganitong fishing ban binanggit ng China. There's no reason for us to prevent or to advise our Filipino fishermen not to be engaged in fishing in these areas. Dahil again, ang naturang ban lamang ng China ay illegal at wala silang tamang basihan. Binatikot. Tama, illegal po talaga yan. Una-una sa international law, no. Kumbaga, mawawala po talaga ng saysay kasi dyan yung malayang paglalayag na lahat po ng pwedeng dumaan dyan sa West Philippine Sea. Mawawala po ng saysay yun. At pag nanghuli po talaga sila, lahat po talaga ng bansa na nakapalibot po dyan sa West Philippine Sea talaga po ay tutuligsain po talaga sila. Kumbaga ito po ang China po talaga, no, talaga pong baliw na po talaga sila masasabi natin. At gumagawa sila ng sarili ng batas na illegal naman, no. Lahat po hindi na nila nirespeto yung UNCLOS, yung arbitral ruling o arbitral award na napanalunan din po natin noong 2016. Hindi po nila nirespeto yun. Kaya po, sobra na po itong China talaga, no. Sana po talaga ay makasuhan talaga sa international law. Ang ban lamang ng China ay illegal at wala silang tamang basihan. Binatikos rin ni dating Associate Justice Antonio Carpio ang gustong ipatupad ng China. Fishing ban raw sa West Philippine Sea. Ibig sabihin ba nito minumandohan tayo ng China wag tayong mangisda dyan? Tama. The Constitution expressly declares that the state shall reserve the use and enjoyment of the nation's marine wealth in its exclusive economic zone solely to Filipino citizens. Clearly, the President has no power to allow Chinese fishermen to fish in our exclusive economic zone in the West Philippine Sea.
Ano sa tingin nyo ang dahilan ba't wala ng Chinese Navy warship at Chinese Maritime Militia kahit China Coast Guard sa West Philippine Sea? I-komento sa baba ang salubin. Ito lang po yan, talaga yun nga po yung sinabi ko kanina, no? Nasa Taiwan po sila. At kung ano man po yung binabalak po nila, kailangan po talaga handa po tayo. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan nyo po ating simpleng reaction video. Mag-iingat po kayo lahat. Sana kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe sa akin channel para po ma-update po kayo kapag naglalabas ako ng itong reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.